Jesus. Now, so how are we going now to sing? Thank you, Lord. Ano ba yung dapat na pagsasabi ng salamat, Lord? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sapat ba yung awitin mo, yung mga awit na nakaugnay, yung mga salita may pasasalamat? Or a-attend tayo ng mga sinasabing Thanksgiving, parties, and celebrations? Madalas ang highlight ay puro palaro o pagkain. Ano tayo ang pasasalamat na gusto ni Lord sa buhay ng kanyang mga lingkod at sa buhay ng kanyang mga mananampalataya? So, let's go back on the Word of God. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Doon po sa Psalm 103, ang sabi, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. For it is He who forgives us our sins, who heals our diseases, who crowns us with loving kindness and tender mercies, who redeems us from the pit of destruction. In effect, sinasabi ng mga awit ngayon na si Lord siya Diyos na nagpapatawad kahit na gaano kalaki ang iyong kasalanan. Si Lord siya ang Diyos na nagpapagaling at naghihimala sa buhay mo. Hindi thank you, Doc. Amen? Si Jesus siya yung Panginoong Diyos na pumuputong sa iyo ng corona ng kanyang pagiging maibigin, makabagin, at yung kanyang pagiging gracious, mapagkaloob. Si Lord siya yung patuloy na nagliligtas sa iyo at sa akin sa lahat ng ating mga kapahamakan. Marami tayong mga hinarap ng mga kapahamakan. Praise the Lord. Hanggang ngayon ay nakapapalit tayo upang tayo ay tumayo sa kanyang presensya at upang tayo ay magpasalamat at magpuri sa kanyang pangalan. Anong pangalan natin si Lord? Sa dami namin ng mga bagyo, indol, baha. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Buhay ka kayo. Amen? Praise the Lord. Iniingatan ka ni Jesus. Praise the Lord. At marami kang pagsubok na pinagdaanan, ang lahat ng iyon ay iyong napagkalumpayan. Palapakan mo muna natin sa Lord. So how are we going to say, thank you, Jesus? For this morning, let's talk about how we are to thank the Lord for each and every circumstance. First, ang sabi po sa talata nito, hindi na tayo lalayo. Pour out your life to Him. Sabi mo sa katabi mo, pour out your life to Him. Ibuhos mo ang buong buhay mo sa Kanya. Saan yan, Pastora? Yan yung sinasabi noong, I will take a cup of salvation. Kukunin ko ang sarong ng kaligtasan. Yun pong sarong binabanggit dyan, yung dalawang sarong na very popular na pinapahiwatig sa lumang tipan. Una yung tinatawag na wine libation o yung drink offering in the book of Leviticus. Yung isa naman ay yung kanilang communal fellowship during the observance of the Feast of the Passover na sila ay umiinom mula sa sarong ng katas ng ubas. Hindi po yan inuman na drinking session na 24 hours at umabot pa ng 2 days at nagpapakalawo ang mga tao. Hindi po gano'n. Now, let's have a reading on the book of Leviticus chapter 23, 13 to 14. So, meron tinatawag na drink offering. Yan po ay kalakip kasabay noong paghahandog noong kanilang mincha o noong kanilang grain offering or first fruit offering. Let's have a reading on the book of Leviticus chapter 23, 13 to 14. It's a grain offering shall be 2/10 of an ephah of fine flour mixed with oil, an offering made by fire to the Lord, for a sweet aroma. Tatlo yung
yung kung tinatawag na ola o burnt offering, na sa lahat ng kanilang pagkakot, kalakip nun. And then they have the mincha, yung produce of the land, yung bunga ng kanilang pinagpagalan, naghahandog sila ng mga first fruits and tithes, pero kalakip nun yung wine libation o yung tinatawag na drink offering. Na ginagawa po nila yung priest, ano po, ibinubuhos yung wine offering nila doon sa altar. At ang ibig sabihin nun ay, kalakip ng kung paano ihahandog nila yung mga bunga ng kanilang pinagpagalan. Ibinubuhos nila ang kanilang buong buhay at kalakasan para kay Yahweh. Amen? So, hindi lamang tayo sa Lord, thank you. I will give all of my thanks to you. Or Jesus, thank you, magpe-pledge ako ng amount para sa mga projects ng church. Along with the first fruit offerings, kalapit na sa tinatawag ng mincha, yung manifestation of their total surrender and devotion to the Lord. Amen? So, hindi lang ito ministry. Hindi lamang ito charity. It's